Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Gemini, paunang mensahe ninyo ay the Hermit energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Gemini, siguro pagod na kayo, no? Maaaring pinagpapahinga kayo dito. Kaya, iniimbitahan kayo na mag-solitude kayo, na mag-step back kayo, no? From the crowd, mag-step back kayo from your hustle and bustle ng kahit saglit lang para makapagpahinga kayo. Maaari din naman ang iba sa inyo dito may mga bagay na kailangan pag-isipan, no? Siguro, may mga decision kayo na kailangan ninyo pagmuni-munihan, no? At hindi kayo makapag-focus dyan sa pagdedesisyon na yan because you are always busy, like may ginagawa, like may iniisip, maaring gano'n, no? Kaya, parang iniimbitahan kayo dito na mag-solitude kayo nang sa ganyan makapag-solo kayo, makapag-isip-isip kayo ng mas maayos, no? Makapag-concentrate kayo sa kung ano man ang dapat ninyong pag-isipan so that you can come up with a solution na talagang or decision na talagang beneficial para sa inyo, no? Para sa inyong sitwasyon. So, maaring ganun din ang ganap dyan. This could also be healing, no? Maaring meron kayong mga dinaramdam sa katawan or maaring emotional or maaring financial problem, maaring may mga ganong sitwasyon. And, you know what? Maaring yan ay maging maayos na sa ngayon because maybe, yung healing energy ay talagang yan ang bumalot sa mga dark circumstances na yan sa buhay ninyo sa ngayon. And things is going to improve. So, we have the Tower energy. This is new beginning energy. This is about releasing. This is about changes na talaga namang hindi ninyo sukat akalain, no? Na magbabago ay maaring mangyari na ang pagbabago, no? Yung gano'n. There's going to be some kind of discomfort dito at first siguro for some of you, lalong-lalo na doon sa mga Gemini na hindi sanay or hindi talaga komportable sa mga pagbabago. So, maaaring may discomfort ito kasi hindi ninyo ito kagustuhan, hindi ninyo ito pinagplanuhan. All of a sudden, there is a surprise element dito sa changes na to na bigla na lang one day, magbabago na lang ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Yun ang ganap. But, you know what, Gemini, kung ano man ang pagbabagong ito, ano man ang event na to na mangyayari sa buhay ninyo, ipagpapasalamat ninyo. At the end of the day, may discomfort man yan sa una, but kapag nakapag-settle na kayo dito, ipagpapasalamat ninyo yan. Because this is an event that is going to bring you, to a place or to a point wherein you will be in alignment with your purpose and with your destiny. Kaya, magiging masayang-masaya kayo. Maaring pagdating ng oras masasabi ninyo na sana pala noon pa nangyari na to, sana pala noon pa ginawa ako na to, yung mga ganon. Kasi this is the universe intervening in your circumstances para maidalhin ka sa sitwasyon or sa place where you need to be at this time, So what else? And it could be in any area of life. Yung mga pagbabagong yan, depende sa inyong sitwasyon. It could be trabaho, relationship, family situation. It could be in any area of life, So, we have 10 of Wands. And this is another new beginning energy. Dito naman, merong magtatapos. Meron kayong isasarang pinto, dito so that you can welcome newness or you will be able to embrace new situation or new phase in your life, So, 10 of Wands naman, this is burden. Bigat na kayo. Hirap na kayo sa pagbitbit ng kung anumang bagahe na to sa buhay ninyo. This could be trabaho, overwhelming task, overbearing boss, maaring sobrang nag-overtime kayo, working long hours, and maybe it's taking a toll on you already, maaring nakakaramdam na kayo ng pananakit ng katawan, may mga sakit na siguro kayong iniinda dito dahil sa ganong sitwasyon, nai-stress na kayo, so maaring may mga ganong sitwasyon. It could also be financial burden, maaring may mga problema, ang dami-dami din sigurong financial obligations na bit kayo dito at parang kayo lang lahat, kayo lang lahat siguro ang naghahanap ng pera, ng paraan para matugunan kung ano man ang mga financial obligations, yung mga ganon. This could also be emotional,
no? Emotional burden na parang hirap na din kayo, pagod na kayo, no? At ibababa nyo na talaga yan. You're going to let it go, no? Yung parang tama na, no? This is it, no? Hirap na ako. Might as well mag-move on na ako, no? Maaring gano'n ang sitwasyon ng iba dahil you're choosing ano na dito, you're choosing your happiness, you're choosing your life dito, no? Hindi, kasi parang napipick up ko dito yung tinitiis ninyo, nagtsatsaga kayo, nagsisikap kayo dito para sa iba, no? Yung parang para ma-please ninyo ang ibang tao, para magampanan ninyo ang obligasyon ninyo, responsibilidad para sa ibang tao. Parang you're making too much sacrifices dito, Gemini, no? Yun ang napipick up ko dito. And maybe this is the point wherein nakakaramdam na kayo ng hapo, ng pagod, ng parang nanghihina na din kayo at some point dahil nararamdaman nyo na yung effect sa sarili ninyo, sa katawan ninyo, na ng sobrang pagpupursige, ng sobrang pagtitiis, di ba? Yung ganon. So ngayon parang you're going to put an end to that, no? Kung ano man yan, maaaring hihingi na kayo ng tulong, matulungan kayo ng iba, ng ibang tao sa paligid ninyo, or maybe you're going to talagang turn your back on this situation, no? So maaring may mga ganon, depende sa inyong sitwasyon, and also this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? So what else, Gemini? We have 3 of Swords. Ayan, so mukhang emotional din ang ganap dito for some of you, Gemini. Maaring yung emotional burden na to is caused by this situation sa 3 of Swords, and this is already in the past, no? Feels like nangyari na to, pero parang ang laki pa ng impluwensya niyan sa buhay ninyo. Ang laki pa ng epekto sa buhay ninyo ng sakit na ito, ng naramdaman ninyo dito. So, maaring relationship yan, issue, no? Maaring relationship ninyo yan sa inyong person, or, you know, maaring kapamilya, kaibigan, no? Depende sa inyong sitwasyon. But, whatever it is, it has cost you heartache, no? Nagkaroon kayo dito ng heartbreak. Kaya maaring sa tagal ng panahon na bitbit ninyo ang sakit na dinulot ng 3 of Swords energy na to. Pero ngayon, tama na, napagod na kayo, parang napuno na din kayo. It's about time na ngayon to embrace yourself naman, no? Yung parang yung sarili nyo naman ngayon ang ipaprioritize ninyo. And you're going to let go anything and everything na hindi naman talaga na nagsiserve ng iyong highest good, Gemini. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo po for today. Ang mensahe ni Libra ay Queen of Cups. Ayan. So, looks like you're going to be very intuitive ngayon. Highly intuitive, highly sensitive kayo around this time, Libra. So, take advantage of that, no? Kasi maaaring may mga downloads na parating sa inyo. May mga gabay ang Divine Universe na ipapadala sa inyo dito to help your situation sa ngayon, kahit ano man ang inyong sitwasyon, ano? Parang ano din, parang ang lambot din ang puso ninyo sa ngayon, Libra, no? Parang you're going to be very compassionate ngayon. You're very loving, generous, yung mga ganon. At parang, lalo-lalo na pagdating sa oras ninyo, parang kung merong lumalapit sa inyo at naghihingi ng tulong sa inyo, let's say, yung makikinig lang sa kanya, mag-a-advise sa kanya, parang nandyan kayo, no? Nandyan kayo at hindi kayo magdadalawang isip at ibibigay ninyo ang oras, ang tenga ninyo para makapakinig sa kung ano man ang mga concerns ng taong yan na lumalapit sa inyo. So, maaaring ganun din ang ganap dito for you, Libra. So, tingnan natin kung ano pa. We have 3 of Wands. Ayan, beautiful energy. This is a good fortune energy. Kaya ang swerte ninyo sa ngayon, dahil ang swerte ay nasa inyong horizon, Libra. So, maaring swerte ito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaring swerte kayo sa pera, swerte kayo sa negosyo. Kung mayroong negosyo, swerte kayo sa trabaho, sa career ninyo, sa relationship ninyo. No? It could be swerte in any area of life ninyo dito, Libra. So, take advantage of that energy, no? Align yourself, align your thoughts, your feelings, your emotions, align your energies dito sa swerte na ito. Nang sa gayon, Libra,
ma-attract ninyo ang magagandang bagay, mga swerteng bagay, pangyayari sa buhay ninyo, no? Ang iba din sa inyo dito, parang there is something dito na pinaghahandaan kayo, no? May pinaghahandaan kayo. So, maaring meron kayong planong mag-put up ng sarili ninyong negosyo, or siguro mag-aaral, or magbabiyahe, no? Siguro may travel din dito ang iba sa inyo. Medyo malayo siguro, no? Ang nag-pick up ko dito. Parang, it could be international travel for some of you Libra. Maaring merong uuwi sa inyo dito, or maaring merong aalis ng bansa, no? Papuntang ibang bansa for some reason. So, may mga ganong ganap dito ang iba sa inyo dito Libra. And it feels like Libra is going to be busy, no? Yun ang napipick up ko dito na parang magiging busy kayo. Libra around this time. So, good luck to that. So, what else? We have the Hanged Man. Ayan. You know what? May hinihintay talaga kayo and the wait is over. Ayan ang napipick up ko dito. Sinabi ko dito na parang meron kayong hinihintay. Something, no? And with the Hanged Man energy, parang ito na. No? Ito na, tapos na inyong paghihintay because whatever it is that you are waiting for, that you are hoping for ay maaaring mangyari na, maaaring dumating na, no? You waited patiently, dito Libra, no? Ang naririnig ko, ang bait-bait ninyo. Yun ang naririnig ko, talagang pasensyoso at pasensyosa ninyo. And you waited patiently for this thing to happen, to unfold sa buhay ninyo, whatever it is, and it is coming, no? Tapos na ang inyong paghihintay. Magagawa nyo na, or makikita nyo na, mayayakap nyo na, may enjoy nyo na, whatever it is, no, na hinihintay ninyo. So, yun ang napipick up ko dito for some of you, no? For others of you, this is a time for reflection, Libra. May mga bagay dito kayo na kailangan pag-isipan. May mga bagay kayo dito na kailangan pagmuni-munihan, lalong-lalo na nandito din si Queen of Cups, no? So, most likely talaga, maraming downloads ang parating sa inyo dito, Libra, that needs to be, access talaga, no? And because nga busy kayo, kaya most likely hindi ninyo naririnig ang mga divine guidance na yan. That's why it is important for you to reflect on them, to put yourself into solitude nang sa gayon, marinig naman ninyo ang inyong puso, ang inyong sarili, ang inyong intuition. Okay? So, reflection mode, ang kailangan, introspection mode ang kailangan ninyo ngayon, Libra. Alright? At para din makapagpahinga din kayo, makapag-recharge kayo, kaya kailangan ninyo yan. We have the Creator. Ayan. So, ang iba sa inyo dito siguro before the reading, maaring may tanong kayo, may iniisip kayo, and this, maybe naghihingi kayo ng confirmation or kasagutan, ano, sa Divine Universe, and ang card na to, nagsasabi na it's a no. No, it's a no. Maaari din ang iba sa inyo ay may pagsasabihan ng no kayo. Maaring meron kayong i-refuse or reject. Maaari din naman na someone is going to say no to you. No, maaari din ganun ang ganap dito for some of you. So, good luck Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Aquarius. Pauna mensahe ninyo ay the Emperor. Napakaganda, napakaganda. Everything will be back in order na sa ngayon. Aquarius, you will be back in your throne. Kung baga, no? Maaring na-distract lang kayo in the past. Maaring may mga bagay lang dito na sumingit, nangyari, no? At nandoon na din napunta ang focus ninyo. But ngayon, maybe it's done. Kaya you will be back, no? You will be back. Kaya ano na ngayon, sisikapin ninyo ngayon na maibalik na ang order sa buhay ninyo. Ang mga bagay na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, mabibigyan nyo na muli yan ng atensyon sa ngayon. Yung mga bagay na kinakailangan ninyong pagfokusan ay mabibigyan na ninyo ngayon ng focus. No? Balance will be back in your life, system and order will be back in your life. Maaari din naman ang iba sa inyo dito, Aquarius, will be promoted, no, to a leadership role. Maaring
mapupunta kayo sa managerial position, no? Maaring ganun ang promotion ng iba sa inyo. It could also be that your focus ngayon, no, is your family and relationships and also finances, no? Career, money, and finances. Maaring ganun din ang bibigyan ninyo ngayon ng boost, kumbaga, no? Kasi maybe, yun ang mga bagay or areas na na-neglect ninyo in the past. So, ngayon, magiging maayos ng muli ang lahat sa buhay ninyo, Aquarius, no? Para makakabalik na kayo dito sa dati ninyong ginagawa, kumbaga. So, we have King of Cups. Ayan. So, ang iba talaga sa inyo dito, Aquarius, is a leader. Yun ang nag-pick up ko. Maaring mataas na posisyon ang hawak ninyo ngayon sa inyong trabaho or maaring mapupunta kayo sa isang mataas na posisyon sa trabaho. Maaring ganun din ang ganap. And then at this time also, Aquarius, napakaganda rin ito kasi yung psychic abilities ninyo are going to be heightened. It's going to be on point sa ngayon. Kaya, napakahalagang pakinggan ninyo ang mga downloads na dumadating sa inyo through your dreams, through your intuition, because those are guidance na makakatulong sa inyo on how you're going to navigate your situation sa ngayon kahit ano pa man yan, no? Maaari din ang iba sa inyo is very intuitive, very sensitive sa ngayon. Kaya naman siguro kayo yung mag-i-embody ng energy ni King of Cups, no? Maaring kayo yung nilalapitan ngayon ng mga tao, no? Para humingi ng advice, humingi ng oras ninyo para mapakinggan sila sa kanilang mga problema. Yung mga ganun ba, no? Maaring maaring siguro mentor kayo or maaaring spiritual teacher kayo, no? Maaring ganun ang ginagawa ninyo. Kaya naman kayo yung nilalapitan, you're the go-to person, no, ng mga taong nangangailangan ng gabay din, no? Maaring ganun ang sitwasyon. So, we have Three of Cups, beautiful energy. This is coming together of people, coming together, family, of friends, and both, no? Aquarius. This is also a celebratory energy. Kaya there is something dito na isa-celebrate kayo. Maaring may mga accomplishments kayo dito, achievements, may successes kayo dito siguro na makakamit sa ngayon. Kaya naman isa-celebrate ninyo yan, no? Talagang you're going to be very happy and grateful, no? Dito. Kaya entitled kayong mag-celebrate. Maaring may mga financial blessings din na dumating sa inyo dito, Aquarius, at yun din ang ipagpapasalamat ninyo. Yun din ang isa-celebrate ninyo, no? So, kung ano man ang sitwasyon dito, maaari din na maimbitahan kayo dito. Maaring may mga social gatherings dito na maiimbitahan kayo. Kaya, kung ano man ang inyong sitwasyon dito, i-enjoy ninyo yan. Because this is also a time for you na to take advantage of para makapagpahinga din kayo, para makapag-unwind din kayo, makapag-catch up kayo with family and friends, no? Maiba naman ang environment ninyo, Aquarius, no? At of course, kung meron kayong pupuntahan dito, pupunta kayo sa event place, yung gano'n. Mag-ingat, no? Mag-ingat lagi. So, we also have the temperance energy. Ayan. So, balance, no? It feels like balance talaga will be back in your life kasi order will be back in your life. So, mababalansin nyo na ang lahat. Mabibigyan nyo na ng atensyon ang mga areas ng buhay ninyo na neglect ninyo in the past. Magiging maayos ng muli ang buhay ninyo sa ngayon. Kung medyo na-distract kayo in the past or recently, ngayon, everything will be back in order, no? Mababalansin mo ng muli ang lahat, kaya you will be back to your center, you'll be back to focus, no? This is about also healing, no? Healing and guidance. So, definitely talaga, Aquarius, napaka ninyo ngayon, napakalakas ng inyong radar ngayon. Kaya, yung intuitive messages ninyo, napakahalagang pakinggan ninyo yan. Kasi, ang daming impormasyon na lalapit sa inyo. Ang daming inspiration from above na dadating sa inyo dito na kailangan ninyong mapakinggan, kailangan ninyong malaman because that is guidance, no? Maybe you are asking for it, you're praying for it, or talaga lang naman na divinely guided kayo. Kaya maraming gabay ang ipapadala sa inyo ng Divine Universe dito, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.